Good morning my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And ngayong araw na ito, ako po'y masaya na magkakasama-sama ulit tayo sa ating programa na Come Follow Me Philippines. Sa araw na ito ating pag-uusapan ang Psalm chapter 51 verses 13 hanggang 15, chapter 66 verses 5 hanggang 20, at chapter 71 verses 15 hanggang 24. Atin po itong nakuha sa ating discussion or lesson for this week lesson sa Come Follow Me na manual, August 24 to 30. Na dito po, my testimony of Jesus Christ can help others come unto Christ. Mahalaga po ba yung ating patutuo para po yung ibang tao ay lumapit kay Kristo? Naalala ko po noon ng back in 2004. Akala ko parang kailan lang kasi umuwi po ako 2008 Nag-serve ako 2000 and mga 5 na December, mag 2006 na. Ganun na, no? So dito, natutunan ko po doon habang naglalakad po kami. Di ba may mga kapatid po tayo na sa ibang mga sekta na talagang gagaling nila pagdating sa mga verses, pagdating sa pakikipag-usap sa scriptures. Yung bang mingled with scriptures, no? Napakagaling po nila. And doon ko po na pagtanto na during our conversation ay isang kali po noon na dinadaanan namin, tinawag kami, and meron doon dalawang lalaki na nakipag-usap sa amin. Napakagaling po nila. Yung kasama ko po talagang parang kasi, 'di ba? Hindi namin pinag-aralan yun ng ilang mga years Sa MTC 2 linggo lang. And then ako convert din ako, no, sa simbahan. Paglabas namin sa MTC, dala-dala lang namin yung testimony namin yung basic learning sa plan of salvation, Gospel of Jesus Christ, the first vision, commandments of Jesus Christ, ganun lang. But yung pagsasaulo ng mga scriptures, no, kahit hindi natin nasaulo yung scriptures, yung bang familiarize ng mga dapat isagot, wala No, kailangan pa natin titingin sa scriptures, matatagalan pa. And during those time ng pakikipag-usap, nagkaroon ng parang dinidebate na kami. I was really prompted to share my testimony. So what I did, sabi ko sa kanya, I share my testimony about the church, about the gospel of Jesus Christ. And after doon, I leave my testimony and we go. No? And what I learned is, hindi pwedeng kunin ng ibang tayong patutuo natin. Hindi na pwedeng sabihin na mali yan, whatever, kasi personal nating patutuo yun No? So, ganun kahalaga at ganun kaimportante yung patutuo natin. Even those na mga nahihirapang mga kapatid natin, we can visit them. May mga pagkakataon na they trust us. Alam niyo po yung tiwala, napaka mahalagang bahagi po yun, malaking factor yun sa buhay natin, no, sa isang tao na makapagbahagi ng kanyang testimony, and the same time yung tiwala, diba? Kasi hindi madaling magtiwala sa tao Pag nagtitiwala ka, ino-open mo yung sarili mo sa kanya. Ibig sabihin nun, yung mga sikreto mo, diba, yung mga failures mo, na bilang tao, they don't want na makita na mahina sila. Pero dahil doon sa pagtitiwala, sinasabi mo sa kanila yung pinagdadaan mong sakit, yung mga hinaing mo sa buhay, di ba? Nagtitiwala kasi tayo Nagtitiwala yung isang tao sa atin din. In that moment, that opportunity, ito yung panahon na makapagbigay tayo ng patutuo sa kanila. Makapagbigay tayo ng ating personal na karanasan sa buhay. When we shared our testimony to them, doon natin ma-realize na may mga tao pala na matutulungan natin kasi nakaka-relate sila. No? Sa pamamagitan natin, baka may maligtas tayong tao that day. So dito, my testimony can help others come to Christ is mahalagang lesson po sa atin. Kasi how often we shared our testimony, gaano tayo kadalas magbahagi ng ating patutuo. So ang mga Psalms na ito ay nagpapakita kung
paano maaaring gamitin ng isang taong nakaranas ng tulong at awa ng Diyos ang kanyang testimony upang palakasin ang iba. So paano nga ba na mapakita natin yung ating patutuo para palakasin yung iba? Sa Psalm chapter 51, makikita natin ang isang taong nakaranas ng repentance at pagbabago. Matapos maranasan ng awa ng Panginoon, nais niyang turuan ang iba tungkol sa kanyang mga paraan. Nalala ko si Alma the Younger, yung anak ni Prophet Alma. 'Di ba yung ginawa niya na si Alma hurt the church. Pag sinabi natin hurt, yung parang sinaktan niya yung simbahan kasi binawasak niya yung mga simbahan, 'di ba? Yung mga membro na nagsisimba, parang ina-abuse niya, sinasaktan niya, no? But when he knows the truth, nalaman niya yung pagkakamali niya, ginawa niya, ay binalikan niya yung mga taong ginawa niya ng mali. Yung iba, yung mga in-encourage niya na lumayo sa simbahan, yung iba na hindi na bumalik. Pero ginagawa niya yung part niya. Ito yung part ng restitution eh. Pag nagkakamali tayo, we felt that sorrow in our heart, no? Na truly repentance ay kahit paano sa ating totoong tawag doon, yung buong lakas natin, ginagawa natin na tulungan na maibalik yung nawala sa kanila. Pera man yan, or dahil sa nasira yung kanilang reputasyon. So, hindi tayo nagmamalaki na. We're trying our best to help. At yun ang ginawa ni Alma. Sabi niya, my soul is hungered. No? And andun yung pain dahil sa ginawa niyang kasalanan. Is part pa yun ng repentance eh. Akuin natin yung pagkakamali natin. Humingi tayo ng tawad. Isauli natin yung mga nawala. At talikdan natin yung mga fully talikdan na natin yung mga nakaraan. We need to forgive ourselves. Sometimes, or most of the times, we need to be patient din sa ating sarili. Kasi doesn't mean na nagrepent na tayo. Dito tayo bumabagsak no? Kasi pag magrepent tayo, may pagkakataon din sa buhay natin na pag nagkamali tayo, we felt na lahat kong ginawa is na walang saysay na yon, sayang na yon. But imagine, my dear brothers and sisters, na tao tayo, nagkakamali. Pag ganun yung ating pananaw sa buhay, big sabihin nun, no, na hindi pa natin truly naintindihan yung pagsisisi. Kasi dapat magpakumbaba tayo, no, sa buhay. Kasi yung hindi natin matanggap na nagkamali tayo is an act of pride para sa akin. Kasi hindi mo matanggap eh. Ay, gusto ko maging perfecto yung buhay ko. So, pag nagagawa tayong mali, isip natin na walang saysay na yung mga pagbabago ko. So, babalik tayo uli sa paggawa ng mali. It's a matter of pride po, no, na gusto natin perfecto yung buhay natin. Being human, no, sa buhay natin, nagkakamali tayo because of our earthly body. Kaya yung repentance, everyday din. No, yung pagbabago, hindi siya madalian. It's take process. No, conversion process, kino-convert natin yung sarili natin to become a better person of our life. So in that way, nakakatulong tayo sa iba. Nakakapag-share tayo ng ating testimony, nakapagbahagi tayo ng ating mga karanasan na nadadaanan din natin yung mga ganong sitwasyon. Mapagbahagi tayo sa kanila na hindi ka nag-iisa. Even me nakaranas ng ganyan. No, hindi man tayo, pero may mga quote tayo ng ibang tao. Yung ating Panginoong Jesucristo, yung pain na pinagdaanan niya. So dito pinapakita na ang personal na karanasan natin sa Diyos ay maaaring maging paraan upang matulungan ang iba na lumapit sa Kanya. Alam niyo, in the end of the line, it's a matter of how can we help others come unto Christ. Kaya parati, nagbabahagi tayo. Tinasama natin yung salita ng Diyos. Sinasama natin si Christ sa ating pag-uusap. Binabanggit natin na how Heavenly Father loved that person. Diba? Napakaganda po na ang isang tao sabihin sa atin, alam mo, Brother Dave, mahal na mahal ka ni Heavenly Father. In that statement alone, na makapagbibigay sa akin ng kakayahan at kapayapaan ng puso na mahal pala ako ng Diyos. No, ito yung gusto niya sa akin, na magbago ako. Gusto niya sa akin na bumalik ako sa Kanya at mabigyan ako ng hope. Especially to those individual na
nasa despair, nasa kadiliman, or yung mga naliligaw natin mga brothers and sisters, baka isa din tayo doon. 'Di ba? Pag binanggit natin sa kanila, come unto Christ, na mahal sila ni Heavenly Father, at ang kanyang anak na si Jesus Christ ay niredeem tayo sa ating mga kasalanan, niligtas tayo sa ating mga kasalanan. It gives us hope in our life na bigyan tayo ng pagmamahal, na magkaroon tayo ng panibagong simula. Kasi every individual, kailangan natin ng bagong simula. Alam niyo po, yung kahapon, yung nagbahagi sa akin, yung isa sa mga leader ng simbahan about sa law of consecration, doon ko napagtanto, why is it that sobra nating hinahabol yung mga material na bagay sa mundo? Sobra nating hinahabol yung mga things of the world na hindi natin nakakaligtaan natin yung commandment ng Diyos sa atin na the law of consecration. Ibig sabihin ng law of consecration na lahat ng bagay ibibigay mo sa Diyos at mabubuhay ka ng sapat sa sarili mo. Di ba? And yet, nalilito tayo, naguguluhan tayo, at sinusunod natin yung mga bagay ng makamundo. At doon ko na-realize, gusto natin ng fame, gusto natin ng pera, gusto natin ng lahat. Why is it that we offer everything to God and let God give it to us in the right way, na kung saan may enjoy natin, na kung saan meron pa tayong enough na strength. Like for example pong ngayong araw na ito, bago po ako, kasi ngayong araw na ito is wala pong pasok, Friday, and then sabi ko sa sarili ko, pagising ko, instead of going out magtrabaho, gumawa muna ako ng paglilingkod sa aking kapwa, sa aking Diyos, sa aking sarili din. And let the Lord do the battles for me. Ibig sabihin po nun, bago pa ako magtrabaho, ay maglingkod po ako sa Kanya. Ito po isang mahirap kasi yung tayo tinitempt Tinitempt tayo na huwag gawin para na malis yung landas natin, ang daan natin. Hindi tayo matitempt sa malalaking bagay. Matitempt tayo sa mga maliliit na bagay. So, ang nangyari po, pagising ko, ay sabi ko, sige, gagawa ako nito. At parati ko iniisip yung law of consecration. So, habang ginagawa ko po ito, sabi ko, mamaya, ano mang yung lalabas ako, gagawa ako ng content. Anyways, basta ang mahalaga is itong araw na ito na dedicate ko sa Panginoon una. Kasi napakaganda po. Every morning, pagising natin, pag yung unang, di ba, cellphone, doon tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya sabi ko nga, kung it's better for me to open my scriptures, yung scripture mismo. Bakit ko po nasabi yun? Kasi pag open ko ng aking cellphone, maraming notification sa taas. Isa na dyan yung messenger. Sa messenger po nun, parang natitip ako minsan na buksan. Early in the morning, pagmukat na ng aking mata. No? Sometimes instead na mag-pray, I took, or tama yung English na yun, hinawakan ko yung cellphone ko at i-open. So while opening my cellphone, tinitingnan ko dun minsan yung messenger. Instead na magbukas ako ng Gospel Library, kasi yung Gospel Library, i-click ko pa yung icon. And sa cellphone, sa taas, meron na dong notification. So minsan sa GC, ay Sir Dave, ganun. May gagawin pala tayo. Oy, doon na. Iba na yung pananaw natin. Instead of being positive in life, papasok una yung mga gawain. Ay, may trabaho pa pala ako. So, magbabadali ako ngayon sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Diba? Ay, meron pala akong delivery ngayon. O, pangalawa na yon. Kasi yun lang yung mostly messenger dahil sa trabaho. Pangalawa, yung online nga mga online orders ko. Yung online na mga in-order ko, and tapos na yung mga ibang notification. So doon pa lang, may pagkakataon na nakakaligtaan ko na yung instead na pagising ko before ako magtrabaho, magbasa ako ng banal na kasulatan, na-consume ko ng 15 minutes of my time na pagsuscroll sa notification, and the same time naabala na ako. Di po ba? So yung pagsisimula pa ng araw, hindi na maganda. Exhausted na tayo. Kaya sabi ko, while doing this, sabi ko, I need to go back sa tradisyon na pamamaraan. I need to open
yung aking scripture na yung papel talaga, yung scripture, no, na literal, hindi yung apps. Ganun din sa buhay natin. Dahan-dahan, may mga pagkakataon, even me na nagtuturo dito may mga pagkakataon na nakakaligtaan ko. Like for example po, kahapon, buong araw, nasa school ako ng half day. Hindi naman buong araw, ng half day hanggang 12. Kasi meron pa kaming meeting. Alam po sa school, pag advisor ka, pag problema ng bata, problema mo rin. Pumunta yung mga parents kasi meron pong concern doon. Ang makita po natin ngayon, yung mga nanay, trauma. I am grateful that I'm being members of the church. Tuturo po ako ng Come Follow Me. Bakit po? During our conversation, nakakapagbahagi po ako na hindi nila alam na scriptural. Na hindi ko naman po binabanggit yung verse and yung chapter, but nafe-feel nila na gumagaan, no? At yung respeto nila sa guru, of course. So, ayoko yung bang make it worse, but isettle yung mga concern. Umuwi pa ako ng mga around before 12. Hindi ako nakagawa ng Come Follow Me kasi mostly uwi ako ng 10 o'clock. After ng class, gawa ako ng Come Follow Me. And then sa lunchtime, doon din ako papatuloy sa after ng lunch, 12:30 naman yung trabaho ko. So hindi ako nakagawa. Sa pag-uwi ko sa bahay ay nag-lunch lang ako, nag-lunch instead na gumawa ng Come Follow Me. Kasi during travel pa uwi, buo na sa loob ko na I need to rest. Instead na may prompting sa akin na i-share mo yung nangyari sa school ninyo, sa trabaho, ano yung mga matutunan ng mga tagapakinig mo, no? Tagapakinig natin kayo po, mga brothers and sisters, at ano din yung natutunan ko. Instead po na ganun yung aking pag-iisip, sabi ko, kailangan na magpahinga. Tapos yung sa isip ko, hindi ako nakagawa ng content ng ilang days. So, kailangan kong gumawa kasi wala akong content mamaya. No? So, ginawa ko pag-uwi, nagpahinga ako, natulog. Na instead of 1 to 3 o'clock, pwede akong gumawa ng Come Follow Me. Even though masasabi ko sa sarili ko na as human, nakadama ako ng pagod. Pero, di ba, it's a matter of faith and sacrifice. The law of consecration. Yun yung parati kong ilalagay sa isip ko po ngayon. The law of consecration. Kasi doon natin marirealize na you're not living on your own alone. You came here to earth to do something. You're not chasing richness dito. Huwag nating ang tawag po doon, huwag nating i-mingled yung prinsipyo ng Diyos. Kasi yung prinsipyo talagang prinsipyo yun. No? Kapag may marinig tayo sa ating mga kapwa na maintindihan ka ng Diyos. Kasi sa kahirapan mo, no? Just unahin mo lang yung sarili mo, balikan mo na lang siya. Why is it na hindi naman nire-require ng Diyos yung 24 hours natin? Why is it we can just serve Him 30 minutes and then gumawa ka ng sarili mo kasi kailangan natin kumain, di po ba? Pero makita natin na pag yung desire natin to serve God, mas malaki yung time natin sa sarili natin at sa Diyos, at kukunti na lang yung time natin sa pagtatrabaho, pero enough. Malusog tayo, masaya tayo, at may mga opportunity na dumadating sa atin na hindi natin inaakala. Di po ba? So yun, how the Lord works in His ways. Makita natin even in the Old Testament hanggang sa New Testament hanggang ngayon. Pinapakita ng Diyos in every verse, in every chapter na sa scriptures na dapat magtiwala tayo sa Kanya. Kasi siya yung Diyos ng sanlibutan, isang sansinukob. But anyways, after po nun, no, nakatulog. Hindi naman nakatulog, talagang sinadya kong matulog. Kaya sabi ko, 3 o'clock, lalabas ako, gagawa ako ng content. So, 2:30 gising ako. Tinitingnan ko yung relo. Tulog ako ulit, sabi ko 3 o'clock. No? Pagka 3, even inaantok pa, nagbihis ako, nagprepare ako, pumunta na ako sa aking trabaho, yung pagko-content ko. So, bakit nagagawa ko yung content? Even though masaya ako doon, isa sa mga factor, and sabi ko, kailangan ko to for, nag-hope ako, di ba? Hoping na there's something, a solution. No, there's something good will happen in doing this. Yung pangatlo is yung commitment ko. So, habang sinasabi ko ito ngayon, parang tatanong kayo, no? Di ba, Brother Dave, yung Come Follow Me is yung commitment mo rin? Oh, di po ba? So, makita natin how easy am I to falter, no? Na mawala yung aking desire from somehow. Ibig sabihin nun, my dear brothers and sisters, lahat tayo. Even me, everyday gumagawa ako ng lesson.
No, natatempt pa ako sa mga bagay o nangihina ako kasi hindi lang yung tempt nangihina din ako. How much more if naglalaylo tayo sa salita ng Diyos, naglalaylo tayo sa katotohanan. Na yung katotohanan na yun magsiset us free. Imagine po ako, I'm sharing my weakness dito po sa ating lahat para po na tayo matuto. Kayo po matuto at ako din. So that's why sabi ko ngayon, when I am so much blessed today to learn na I need to get my scriptures, andalhin nyo sa baba. Lagay ko yun sa tabi ng aking anong tawag doon? Sa aking bed para po na pagising ko yun yung aking kukunin. No? At iba yung mahawakan natin yung scriptures kasi ilang months, years na rin na hindi ko na nahawakan kasi most of the time yung gospel library nasa ano po natin sa phone natin. Tandaan natin yung phone natin, hindi lang po yan pag open mo gospel library na napakalaking apps o napakalaking icon, hindi po. Madami pong icon dyan, no? Facebook, YouTube, iba pang mga platform na at notification na matitempt tayo. So imagine I'm sharing you my personal experience, my testimony, and I'm hoping po na tayo po ay nakaka-relate dito at we could change for good, no? So, nayahan tayo sa Psalm 26 na come and see the works of God. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi kung gaano kabuti ang Diyos. Ito ay pagbabahagi po ng mga bagay na personal nating naranasan sa kanyang kamay. No? Nakikita ko yung blessing ng Diyos sa kanyang mga kamay. Nakikita ko how He provide things para sa akin. Magugulat na lang ako kasi ito yung mga bagay na hindi ko control. At kahit ganun, my dear brothers and sisters, tama yung sinabi sa scriptures, matigas pa rin yung ulo natin bilang tao ko. Hindi ko po yun i-deny, may mga pagkakataon, hindi lang pagkakataon na matigas ako dahil, sabi ko, mas inuuna ko pa yung yung sarili kong kakayahan. I need to go. Pero kung, di ba, like last week, inuna ko yung sarili ko. Ilang mga days na nagpuyat ako. Siguro mga 1 week more than na alas 12, alauna, hindi ako makatulog dahil sa trabaho lamang. Kasi excited ako, overwhelmed ako. Di ba? Pero noon, ito, nakabalik na tayo, di ba? Dandahan nakabalik. And then naalala ko, back few months ago, na pag gumagawa ko consistently, 1 oras yung ginagawa kong ganito sa Come Follow Me, hindi ko tinitingnan kung gano na ba, ilang minutes na ba yung audio ko na nire-record. O 20 minutes na, tama na to. Noon, hindi As in, I go with the flow. No, kung 1 oras mahigit pa yan, okay lang. No? Kasi even though na walang pasok, hindi naman yun rason. But yun yung ugali natin. And then nagulat na lang ako, may mga sponsorship, no, na dumadating at nire-review ko, hindi sa channel na to sa ibang channel, at nakapagbenta ako doon, no? So, ibig sabihin na yung Diyos ay gumagawa ng mga bagay na tutulong sa akin. Kasi alam din ng ating Ama sa Langit na may pangangailangan din tayo temporally. Diba? Kung tayo masunurin sa ating Ama sa Langit, pag gumagawa tayo ng mga bagay na ikatutuwa niya, bibigyan din niya tayo na hindi natin lubos inaakala. Many times po sa buhay ko, yung divine intervention na yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, today, kasi walang pasok, nahimasmasan po ako. To be honest, no, I'm sharing my testimony sa inyo na alam ng Diyos yung desire ng puso ko. But sabi ko nga, naalala niyo yung aircon. Diba? Binabahagi ko dito. Kasi yung sabi ko, diba, ganito yung statement, gumagawa ako ng Come Follow Me na lesson kasi walang pasok. Sabi kong ganun. So sana, yung pinaka-goal ko is one day, no, makapag-provide ako ng needs, of course, sa pamilya namin, sa amin. Kahit hindi na extravagant, needs lang. And then may kunting ipon kami para sa, alam mo yun, sa mga education. Of course, sa simbahan, meron din tayong PEF, no? Sana hindi mawala. But sabi ko sa aming insurance, at of course sa mga bata din, hindi naman iasa natin lahat sa simbahan. And sabi ko, ibibigay ng Diyos yun. Mas malalo akong magaganahan na gumawa ng Come Follow Me lesson. Kasi wala na akong, andito na ako sabay, pagising ko, yun ang unang gagawin ko. Kasi simple lang naman po ako Tapos doon, pagka after gumawa,
Mahilig po ako kasing magpintura, yung umayos ng bahay, titingnan ko daan yung sira, ano pa yung dapat ayusin, pagandahin. Yun yung ugali ko po, napakasimple lang. Maglingkod sa simbahan. Di po ba? Yun yung desire ng puso ko at maganda po yun. And then, may lesson po na nangyari. Bakit po masabi ko na wag kong intayin yung mga bagay na yun. No? It's a hope, pero ang lesson po doon is yung aircon. 'Di ba last time sabi ko, kasi mainit yung panahon ngayon eh. Pag umuwi ako sa bahay ng mga alas 10, pag gumagawa ako, napakainit. Usually going to 12 o'clock, no? Yun talaga yung tapat. And sa bubong namin, kahit na mayroong kisame, mainit. At nagrereklamo pa ako, ibaga gumagawa, naglalakad sa daan eh, di po ba? So sabi ko sa Diyos, God, sabi ko, baka sooner, no, baka sa susunod na mga months or year, next year 2027, magkaroon ako ng aircon. Kasi pag gumagawa ako ng Come Follow Me, pag malamig, ay magaganahan ako at magagawa ko siya ng matagal. Kasi during that time, 1 oras yung yung lesson natin. And gusto ni YouTube yun, matagal. Basta mga lesson, gusto niya yun. So, what I did, sabi ko, nagpray ako. Hanggang yung wife ko, nagkaroon kami ng yung parang, kita nyo po yung divine intervention ng Diyos, no? One time, sabi ng wife ko sa akin na magastos kasi 4 yung anak namin. Imagine natin yung pamasahe, papuntang school, pabalik ng school, no? Yung 300 pesos, halos kulang, no, sa pamasahe. No, yung anak ko na junior high school, 3 sa elementary. So, we decided to have a loan again. But this time, kukuha kami ng e-bike. No? So, may 1 year na ako nakabayad ng loan. Tapos, kailangan ko mag-reloan para para mag-utang. Ibabayaran namin. Ano nga ba? Babayaran na namin ng cash yung e-bike. And then, yung wife ko, babayaran niya ako. Di ba? Social? No? Ganun kami. Sabi sa akin, parang mali Di ba? Sabi, kasi wala na akong natitirang sweldo eh. So sabi niya sa akin, babayaran kita every month ng babayad ko sa e-bike. Saan na mapupunta? Para hindi na natin, kasi malaki yung tubo eh. Okay, yun yung namin. Tapos sabi pa niya, hindi ko alam parang ganito yung sitwasyon eh. Maglo-loan, utang ako ng aircon para sa'yo. Kasi siya po ay nagtatrabaho online. So yung sahod po niya is like 2 times sa salary ko o 3 times sa salary ko. No, kasi ngayon wala akong tawag doon. In terms of salary po, nagastos ko na sa bahay, Baka sabihin po ng iba, ay si Brother Dib tawag doon, nagpapasagod. Nagpapaalaga lang sa asawa, hindi po. Yung buong sahod ko po, actually it's a challenge for me kasi nangutang po ako para mapagpatayo ng bahay namin na komportable kami na pamilya. So everyday po pag pumapasok ako, minsan wala akong sahod na. No, kasi dito lahat napunta. So yung mga part-time job ko po, nagagamit ko rin sa bahay. Ay yung wife ko po, I am grateful to have a job kasi nagtutulungan po kami. But anyways, balikan po natin yung story. 1 hour yung discussion, mga ganito yung pag-uusap natin noon. 'Di ba? Kaya nagaganaan po kayo, maraming nakikinig kasi it's a matter of parang nakikinig lang tayo ng personal na buhay ng iba. So, nagkaroon na po siya ng e-bike and every month po, meron po akong binibigyan niya po ako ng, instead of magbayad po siya sa e-bike, sa akin niya binabayad. Pero ang kagandahan lang po, hindi po siya pressure. Kasi po, pag delayed yung sweldo niya, delayed din yung payment niya. So, hindi ako pwedeng magkaroon ng project kasi alam ko, nadidelayed yung bayad niya sa akin. Okay lang po yun. No, sa amin naman, within the family din naman eh. And then, of course, kumuha siya ng aircon. Ayun na. Nagkaroon na ng aircon, di po ba? So, sa mga patuloy po ng mga sulit po nating mga listeners, di ba? Naalala po ninyo. So, gumawa ako ng Come Follow Me. Tanghaling tapat. On ko yung aircon kasi inverter. Sabi ko, makakatipid kami nito. On ko yung inverter na aircon. 18. Malakas. Tanghaling tapat. Malamig sa loob ng kwarto. Paggawa ako ng Come Follow Me. Yung mga nakakaano pa lang po ako, mga 20 minutes, pumipikit na yung mata ko.
Tapos, inaantok na ako. Tapos sabi ko, pinatay ko yung aircon. Ngayon, anong lesson learned dito? Yung challenge is yung mainit, di ba? Mainit yung panahon. Mapatak yung pawis ko habang gumagawa ako ng follow me. Even though may electric pan, no? Pumapatak yung pawis ko. So, anong lesson na natutunan ko dito, my dear brothers and sisters? Na yung challenges pala sa buhay, ito yung tumutulong sa atin para na maging parang awake tayo. Kasi 'di ba, tanghaling tapat. Pag gumagawa ka nito, hindi naman to discussion na pag magdi-discuss ako nito, may magre-response. Wala eh. Yung response dito is yung insight ng Diyos sa aking isip. Now, yung init ng panahon, siya yung nagpapagising sa akin na hindi ako maantok. 'Di ba? Kasi 12 o'clock, ganun. And then came na nilagyan ko ng aircon, komportable na ako. Andun, gusto ko nang matulog at naantok na ako. So, yung goal natin sa buhay, ito po sharing my experience and lesson, na minsan gusto natin ng ganun. At challenge natin yung Diyos na pag mangyari to, magsisimba ako. Pag mangyari to, talagang maglilingkod pa ako ng sobra sa'yo. Pero my dear brothers and sisters, pag binigay yun sa atin, tulad ng great lesson na akin sa aircon, there's no guarantee na maglilingkod tayo sa Diyos. Kailangan po mauna yung desire at commitment bago ng blessing. Hindi po ng blessing bago yung commitment and desire. Kasi kahit na ibigay sa atin, kung wala naman tayong desire, hindi naman true yung commitment natin, true yung intention natin, magiging walang silbi po yun. So kahit na ibigay sa akin ng Diyos yung buhay na hindi na ako makapagtrabaho, nagkasakit, hindi na po ako magtatrabaho dahil sufficient na po kami sa akin. Halimbawa, may negosyo na po kami na enough po magkukunan namin ng araw-araw namin. Kasi sa negosyo, kailangan may savings po ako, di po ba? So, ito lang yung payo ko sa nagnenegosyo, kailangan po may savings kayo. At yung mga nagtatrabaho online, kasi hindi natin alam, kasi nagtrabaho din po ako na nun, hindi natin alam sa working online kung hanggang kailan yung trabaho natin. It's like a matter of isang pitik mata lang o isang kisap mata lang, mawawalan tayo ng trabaho. Kaya napakahalaga po ng contingency plan. Pangalawa, yung business. Hindi din po natin alam, no, kung kailan maganda yung negosyo natin. Kasi pag nagtayo ka ng business yan, like Tiangge, sabi nga nakakilala ko, next few months yung kaharap mo Tiangge na rin, yung katabi mo 2 bahay na Tiangge na rin. So kayong lahat bumibili kayo sa isa't isa na. Ganun kasi we are in the survival mode. The individual needs to survive. So enable na makasurvive, gagawin nila lahat kahit na wala silang pakialam sa feeling mo. Gusto lang magkaroon nila ng Tiangge hanggang hindi na kayo nag-uusap. Noon magkaibigan kayo, di po ba? We are in the survival mode in life. So balikan natin. So therefore, pag nagnenegosyo tayo, hindi natin alam yung kompetensya, kailan maging malakas yung business natin, at yung mga pandemic, bagyo, yun yung nakaka-apekto sa negosyo. Back 1 week na brand out, di ba? So, mga kalamidad, there's no uncertainty in this world. So, bakit tayo magtitiwala sa sarili nating lakas na hindi tayo magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? Ng content, kasi nagko-content ako, so hindi ko alam, no? Yung katawan ko hindi ko naman hawak, o nagtiwala ako sa katawan ko, nagtrabaho ako, sabi ko, God, para to sa'yo. Sabi ng Panginoon, alam ko yung desire ng puso mo. Kahit hindi mo naramdaman, alam ko yung future niyan. Pag naibigay na sa atin, we are in our comfort zone, hindi tayo nakapaglingkod sa'yo, namatay tayo. Pagdating doon, God, gusto ko sanang maglingkod sa'yo kasi hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon. Sabi ng Diyos sa atin, kahit bigyan kita ng pagkakataon, hindi ka maglilingkod. Kasi in the first place, minakita na natin mga ganong desire. So ngayon parang this Friday, no, bago magsabado kasi bukas, sabi ko, God, thank you for helping me. Na ito yung na-miss ko yung conversation na ganito. Na hindi ko muli na iniisip yung hanggang ilang minutes na ba tayo na nakipag-usap dito. Yung parang nagmamadali. Kasi pag ibinigay sa akin yung Diyos na, yung dream ko na na okay na yung bahay namin, no? Mayroon kaming second hand na sasakyan pero okay yung aircon, di po ba?
maayos, pupunta kami kasi alam nyo po, pag pumupunta kami ng simbahan, yung gamit namin e-bike. Kasi yung sasakyan, namin magastos parang sa gasolina. Tapos yung e-bike, kami lang kasi kasya naman kaming 5. Maliliit pa naman yung anak namin, 3 sa likod, 2 kami sa harap, tapos yung isang maliit sa kay mama nila. Na parang kinakandong ni mama nila, and then we go sa chapel. Alam nyo, sa chapel, yung mga kasama namin, marami ng mga sasakyan. Sabi ko, hindi pa ngayon. Okay na kami sa e-bike kasi naisip namin, ang mahalaga, maibigay din naman ng e-bike yung comfort eh. But anyways, ganun siya. So the law of consecration helping us to realize na wag nating antayin yung comfort zone natin para makapaglingkod sa Diyos. Kasi baka hindi mangyari yon, at malaking posibilidad. Kasi naranasan ko eh. In the simple things, binigay sa akin ng Diyos yung aircon. Ano nangyari? Di ba? So kailangan ko muna magkaroon ng desire. Yung init pala, ito yung nagpapagising sa akin kasi mainit eh. Kaya dilat na dilat yung mata ko habang nagbabahagi ako. So kaya ibigay ng Diyos yung gusto natin sa buhay, my dear brothers and sisters. Ang mahalaga tayo. Ito yung experience ko sa buhay na ibabahagi, na pinabahagi ko sa inyo. Ganun din yung kayo sa mga kakilala natin. Sa simple means. So, patuloy tayo sa Psalm 71. Patuloy na ipinapayag ng psalmist ang righteousness at faithfulness ng Diyos. Kahit tumatanda at tumaraan sa iba't ibang pagsubok, nanatili ang kanyang desire na magpatotoo tungkol sa Panginoon. Even nagkakaedad na po tayo, my dear brothers and sisters, di po ba? Ang iba sa atin nakikinig ngayon, may edad na talaga. Ang iba nagkakaedad. So maturity doesn't come sa edad. Kahit bata ka, kung matured ka. Marami sa atin matanda na, pero hindi pa ganun ka matured. So kailangan, in a young age, hanggang tumbanda tayo, andun yung patutuon natin. How can we share our testimony if wala sa atin? Halimbawa, may isang tao pumunta sa akin, isang nag-prepare ng mission. Sabi niya pag uwi niya, Brother Dave, gusto kong mag-asawa. Sabi niya ganun. Pero ayoko kasi parang kailangan ko munang magtrabaho. Kasi gusto ko munang maibigay yung mga pangailangan ng pamilya ko, ng sarili ko, bago ko magsawa. Tapos sabi mo, hindi, mag-asawa ka. Kasi hindi mo alam anong mangyayari. Baka iwan ka ng partner mo, baka matempt ka, mag-asawa ka. And yet, nag-asawa ka 5 years bago ka, after ka ubuwi. So parang, there's no such thing, parang, and you cannot share your testimony on Him. Kasi di ba hindi natin nagagawa. Sa simbahan, even kinatawag ka na ng Diyos to serve Him, sabi mo, hindi ako tinatawag ng Diyos, tinatawag niya lang ako kasi may personal siya nagalit sa atin. So that time, that moment mismo, hindi ka na nagtitiwala sa Lord's anointed, yung mga leaders natin sa simbahan. Kaya sabi natin, ay hindi ako tinatawag ng Diyos, sa kanya lang yan. So examine, may doubt na tayo sa the Lord's anointed. Pero ang totoo, tinatawag tayo ng Diyos pero we don't want to listen. Kasi nga, gusto nating habulin yung mundo. Hindi tayo tumanggap ng calling. Tapos, nagtrabaho tayo, tapos wala namang pinatutunguhan, hanggang tumanda tayo, ganun pa rin yung buhay natin. Hanggang may dumating naman sa iyo na mga anong tawag doon, mga return missionary, nag-ask ng counsel. Sabi natin, mag-ano ka, tanggapin mo yung calling kasi para yun sa'yo. And yet, saan tayo during those time? Nakuha po natin. So, mahirap mag-share ng ating testimony if hindi natin nagagawa. Kasi ang gawa po doon is just a matter of speech lang siya. Pero wala po siyang, anong tawag doon, yung parang punch. Wala siyang real na feeling. Kaya napakahalaga po na maisip natin na we need to act rather than to acted upon sa mga ginagawa po natin. Minsan napakalaki, ako po totoo lang, minsan napakalaki ng time ko outside, pero napaka-konti ng time ko sa Diyos. Yung iba na nalulungkot ako pag sabi nila na maintindihan ka naman ng Diyos eh. Kasi pag mayaman ka na, wala yan. Pwede ka na makapag-serve sa Kanya, pwede ka makapagbigay ng milyon sa simbahan, na sabihin na I can do everything. Mag-hire ka para mas yun, parang sabi ko, ito yung hindi natin
nakikita ng lubusan. Hindi kailangan ng Diyos na pag naging successful tayo, makapaglingkod tayo sa Kanya. Kasi given na yun eh. Pero kapag nakapaglingkod tayo sa Kanya, sa ating Ama sa Langit, in our inconvenient na mga panahon, yung mga panahon na hindi natin kaya sa buhay, pero naging totoo tayo sa ating covenant, na naglingkod tayo, yun yung pinakamasarap na bahagi ng ating buhay. Yung pinaka-powerful na ipapakita natin sa Kanya. No, parati ko pong sinasabi to kasi maraming nahuhulog po dito. At sinasabi nila sa akin, wala kang pakialam. Buhay ko to. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko, hindi mo alam yung karanasan ko. Alam ko. Kasi dumaan din ako sa hirap. No, until now, nagdadaan ako sa hirap. Maraming opportunity na dumaan sa akin, hindi ko tinanggap. Kasi mas mahal ko yung Diyos. Alam ko. No? Kaya pag sinabi nila sa akin, sabi ko, alam ko, wag mong sabihin sa akin na hindi ko dinaanan yan. Hindi ko alam yan kasi alam ko. Pag sinasabi ko yung history ko, no? Yung mga hirap na pinagdaanan ko, yung mga pagkain na hindi ko yung mga panahon na kakain ako pero hindi ako makakain dahil walang pera. Alam ko yan. Pero andun ako sa simbahan. And the Lord bless me. At minsan hindi ko lang yun nakikita. Di po ba? So dito, pwede sabihin sa kanila na tinutulungan ako ng Panginoon, naramdaman ko ang Kanyang peace sa aking puso, kapayapaan, nakatulong sa akin ang panalangin dahil kay Kristo, nagkaroon ako ng pag-asa. So every time nagbabahagi po ako dito, parang pinapakita parati ng Diyos sa akin na magtiwala ka, Brother Dave, sa akin. Magtiwala kayo sa akin, sa Diyos, ang tunay na Diyos. And gagawin kong maging masaya yung buhay mo. Sabi nga sa Psalm chapter 65 verse 5, come and see. No, hindi natin kailangan pilitin ang ibang tao na maniwala agad. Maaari natin silang anyayahan na lumapit, makinig, magbasa ng scriptures, manalangin, at maranasan mismo ang goodness ng Diyos. Di po ba? Ang tunay na testimony ay hindi pamimilit. Ito'y pag-aanyaya. We still keep on trying and trying. No? We invite others. That's why sinasabi, invite others to come unto Christ. No? And accept in His gospel. Iniimbita natin yung iba, hindi natin pinipilit sila. Kasi either like it or not, in the end of the day, may sarili din silang pag-uunawa. May sarili din silang sa buhay. Kahit na anong sabi mo, ako nga, no? Real talk, my dear brothers and sisters. Minsan nga ako, kino-convince ko rin yung sarili ko. Let's give patience to ourselves and to other people kasi tao din sila. No? May mga bagay na gusto din nilang kung sa ano pa na ma-achieve sa buhay. Gusto nilang ma-settle sa buhay. So declare what He hath done for my soul. Ito ang isa sa pinakamagandang lesson. Maaari nating itanong sa ating sarili, kung kukwento ko kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa akin, ano ang sasabihin ko? No? Dadalhin natin yung kapwa natin sa kabutihan. Kailangan na maging matatag tayo, no, sa ating faith. Kailangan po na maging malakas po tayo para sa ibang tao. Yung buhay po, hindi po madali. May pagkakataon po na you felt betrayed by your friend, no, you felt alone, you felt malungkot ka. Even myself, may mga pagkakataon pong ganun. Pero sabi ng iba, no one is an island. Kailangan natin ng isa't isa. Tama po yun. Pero kailangan mo muna ang Diyos. Kasi kung wala yung Diyos sa sarili mo at lumapit ka lang sa kaibigan, you will be frustrated. No? Pag magtiwala ka, tao din sila. Nagkakamali, gawa ka ng pagkakamali. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, doon natin makikita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At alam ko po na masaya ako, nandito po ako ngayon. Marami akong natutunan. Una po dun yung simple lang, yung paglalagay ng scripture sa aking higaan, yung gagawin ko after nito. Yung pagpapatuloy na magkaroon ng desire sa paglilingkod sa Kanya and iasa sa Diyos. Siyempre sa ating sa personal na gawa din natin na hindi tayo pababayaan. He will give
knowledge and wisdom sa atin, and of course, divine intervention sa mga ginagawa natin. Alam ko po na buhay ang ating Diyos. Alam ko na hindi niya tayo nakakalimutan. Mahal ka niya, kapatid. Mahal niya tayo. Ano may pinagdadaanan mo, hindi man nakakaintindi si Brother Dave niyan, pero nakakaintindi ang Diyos. Nakakaintindi si Heavenly Father sa bawat pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kasama natin siya. Huwag tayong lumayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Damhin natin yung pagmamahal niya. And I know these things to be true, and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.